Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Ang papuri kaya lumawi ng papuri. Sa ngalan ng Ama, na Anak, na Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumayinyong lahat. At sumairin. Mga kapatid, bago natin ipagdiriwang ang banal na Eukaristiya, tanggapin si Jesus ang tinapay ng buhay, aminin muna natin ang ating karupukan at kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria at sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng mapagmahal na Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Manaming makapangyarihan at mapagmahal, kami naway maging lalong masigasig sa pagdiriwang ngayon sa iyong pag-ibig. Sapagkat sa panahong ito ng muling pagkabuhay, higit naming nalalaman na ang hinango mo sa dilim ng kasalanan ay katibayan ng iyong pagkamaaasahan. Sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, si Felipe ay inutusan ng isang anghel ng Panginoon. Pumunta ka agad sa timog, sa daang patungong Gaza, mula sa Jerusalem. Ito'y ilang, kaya't naparoon si Felipe. Sa darating naman isang Ethiopiang eunuko. Siya ay tagapamahala sa lahat ng mga kayamanan ng Candace o reyna ng Ethiopia. Nagpunta siya sa Jerusalem at sumamba sa Diyos. Siya'y pauwi na noon, nakasakay sa kanyang karwahe at nagbabasa ng aklat ni Propeta Isaías. Sabayan mo ang sasakyan iyon, sabi ng Espiritu kay Felipe. Patakbong lumapit si Felipe at narinig niyang binabasa ng eunuko ang aklat ng propetang Isaías. Kaya tinanong niya sa eunuko, "Nauunawaan po ba ninyo ang inyong binabasa? Paano kung mauunawaan ito kung walang magpapaliwanag sa akin?" Sagot nito. At si Felipe, inanyayahan niyang sumakay sa karwahe at umupo sa tabi niya. Ito ang bahagi ng kasulatang binabasa niya.
Kung paanong walang imik ang tupa na di dinadala sa patayan o ang kordero sa harapan ng manggugupit. Gayon din naman, hindi siya nagbuka ng kanyang bibig. Siya'y hinamak at pinagkaitan ng katarungan. Walang maitatala tungkol sa kanyang mga inapo, sapagkat kinitil dito sa lupa ang kanyang buhay. Sabihin mo nga sa akin, wika ng eunuko kay Felipe, sino ba ang tinutukoy dito ng propeta? Sarili ba niya o iba? Buhat sa kasulatang ito'y isinalaysay ni Felipe ang mabuting balita tungkol kay Jesus. Nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig. May tubig dito, sabi ng eunuko. Ako ba'y hindi pa maaaring binyagan? Sinabi sa kanya ni Felipe, maaari kung sumasampalataya ka ng buong puso. Sumagot siya, sumasampalataya ako na si Hesukristo ang anak ng Diyos. Pinatigil ng eunuko ang karwahe. Lumusong silang dalawa sa tubig at bininyagan siya ni Felipe. Pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon. Hindi na siya nakita ng eunuko na nagpatuloy naman sa kanyang paglalakbay na tuwang-tuwa. Namalayan na lamang ni Felipe na siya ay nasa Uzoto. Mula roon, ipinangaral niya ang mabuting balita tungkol kay Jesus sa lahat ng bayang dinaraanan niya hanggang sa makarating sa Cesarea. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Ang lahat ng bansay magpuri sa Diyos. Inyong iparinig, papuring malugod. Iningatan niya tayo pawang buhay. Di tayo bumagsak, di niya pinabayaan. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Lapit at makinig ang nagpapangaral sa Diyos at sa inyo'y aking isasaysay ang kanyang ginawang mga kabutihan. Noong ako'y balisa, ako ay dumaing sa Diyos na dapat purihin. Handa kong purihin ang mga awitin. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Purihin ng Diyos, siya'y papurihan. Yamang ang daing ko'y kanyang pinakinggan, at ang pag-ibig niya ay aking kinamtan. Sangkalupaang nilalang galak sa puoy isigaw. Sumayin niyong Panginoon. At sumayo rin. Mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahon ngayon, sinabi ni Jesus sa mga tao, walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugo sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama, natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama. Yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay.
Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing bibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Ito na bumaba sa ating mga puso pang maunawaan natin ang nakasaad sa mabuting balita. Sa unang pagbasa, inutusan ng isang anghel ng Panginoon si Felipe para ipaliwanag sa isang eunuko na finance officer ng isang reyna. Kaya pinaliwanag ni Felipe yung galing sa propeta Isaías. Sa panahon po ngayon, sa kasaysayan ng simbahan, inutusan din ng simbahan ang mga Felipe. Sila yung nag-aaral ng teolohiya o filosofiya. Pag nagpari ka, 4 na taon kang philosophy student, 4 na taon na theology student. Pero yung mga Felipe, yung mga opisyal na tinalaga ng simbahan, mga theologians, may dagdag pang pag-aaral. Inutusan din ako ng SBD. Gusto ko sana sa Africa, yung maglilingkod doon sa pinakamahirap. Sinabihan ako nung pagka-ordain, mag-aaral ka sa Roma para maging Felipe. So 2 taon po, licentiate. Pag may nakita ko kayo sa pagkatapos ng pangalan ng pari, STL, Sacre Theologiae Doctor, Licenciatos. So pagkapagturo nga po yan sa mga seminaryo. Dahil ito po ang mahalaga. Pinapahalagahan ng simbahan yung isip ng tao. Kaya sabi ni San Anselmo, Fides Quaerens Intellectum. Pananampalataya na naghahangad ng pagkaunawa. Kaya maraming Felipe na inuutusan ng simbahan para maging consultant ng mga obispo kung ano talaga ang ibig sabihin ng banal na kasulatan. Believe din ako doon sa ibang mga relihiyon na 6 na linggo lang nagseminar, tapos pastor na, tapos kung ano-ano nang pinagsasabi na hindi mo alam kung nakabatay ba yon sa tunay. Noon, si Bishop Bastes, sumalangit nawa ang kanyang kaluluwa, namatay ng 1 taon. Hinamon ng isang pastor. Sabi, oy, obispo, yung maraming tao doon sa may plaza, bumaba ka nga dyan, debate tayo tungkol sa Biblia. Hindi naman pinansin ng obispo. Pero noong 3 ay 4 na gabi na, hindi na nakatiis si Bishop Arturo Bastes. Didi, bumaba, dala-2 Biblia. Sabi niya, sige pastor, debate tayo. Pero yung original na Biblia ang ating pagdidebatihan. Ito isang Hebreo saka isang Griego. Tumahimik na yung pastor. Kasi baka binili mo lang kung saan-saan yung Bible mo, tapos Tagalog yan o Ilocano. Paano mo nasisigurado na tama ang pagka-interpret mo? Dahil hindi naman yan ang original. Kaya yung mga Felipe ngayon, mga theologians, kung saan-saan po nag-aral yan. Minsan, 2 summa cum laude yan, kagaya ni Father Randy Flores, SBD, sa Sacred Heart Parish. So, napakahalaga po yan na hindi basta-bastang ikaw na lang nagsasabi kang gano'n, tapos ituturo mo, tapos yun nasusundin mo. Mahalaga sa simbahang Katoliko yung tamang interpretasyon. Kaya maraming mga Felipe na pinapaaral. Minsan, yun lang kanilang ginagawa. May mga obispo din na sila Felipe na rin, kagaya ng Santo Papa.
May Bachelor of Science in Mathematics yang Pope Leo XIV. Tapos, nag-licentiate in theology, doktor po ang canon law yan. So, maraming mga Pilipi ngayon, mga theologians, doktor sa moral theology, liturgy, church history, hindi pinag-aaralan ng ibang mga relihiyon yan. Ipanalangin tayo na may mga Pilipi sa ating buhay na magpapaliwanag sa atin kung ano talaga ang ibig sabihin ng nakalagay sa banal na kasulatan. Panalangin din natin yung mga theologians, hindi na nagpapakilala yan. Nasa mga seminaryo yan, nasa mga research institutes yan, gumagawa ng pananaliksik para matitiyak na yung sinasabi ng simbahan na aayon sa banal na kasulatan, original na Griego, Hebreo, Griego at Latin. Ay pinaaral po ako, gaya ng sinabi ko, 2 taon, licentiate, 3 taon pa na doctorate, para maging Pilipi. Ay bilang Pilipi ninyo ngayon, papaliwanag ko, ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Sapagkat sabi ni Jesus, siya ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. I am the bread of life come down from heaven. Para malalim ang pagkaunawa po niyan, inuugnay po niyan ng mga Pilipi ngayon, ng mga theologians, iniugnay yan sa John 10:10. Anong sinabi doon? Naparito ako, bumaba ako, I have come that they might have life and have it more abundantly. Sa Tagalog po, yung more abundant life, tinignan ko kanina ang pagkasalin na parito ako upang sila ay magkaroon ng masagana at ganap na buhay. More abundant life. Yan daw ang dahilan kung bakit siya bumaba mula sa langit. Ano ba itong more abundant life? Ang more abundant life po ay pakikipisan natin, pakikibahagi sa kaharian ng Diyos. Yun ang unang sinabi ni Jesus, repent, for the kingdom of heaven is at hand. Itong kaharian ng Diyos. At ang kaharian ng Diyos, ang katangian po niyan, shalom. At ang shalom, sa turo ng simbahan, anong ibig sabihin? Para magkaroon ng masagana at ganap na buhay, justice, peace, care for creation. So kung walang justice, halimbawa, sa ating bansa, hindi talaga tunay na makakristyano yung ating bansa. Dahil wala pang 1%, ilang daang mga pamilya lang yan. Kontrolado nila yung politika at ekonomiya ng ating bansa. Ay, mayroon tayong mga ilan na may billion dollars. Hindi, billion dollars. Nalilista sila doon sa pinakamayaman. Ilan lang po yan. Ang karamihan, sabi sa survey, 48% ng mga Pilipino wala, below the poverty line. Ang ibig sabihin, $1.25 ata iyon. Poverty line eh. Maski mag-iiba-iba yan. Basta, maraming mga Pilipino, kalahati ng 120 million Filipinos, hindi sapat ang pagkain, hindi nakakapagpadamit sa kanilang mga anak, at hindi naaayos ang buhay para magkaroon ng magandang kinabukasan. Walang justice sa Pilipinas, hindi tunay ang buhay natin. Kailangan sa pagtanggap natin kay Jesus na bread of life, paglaban natin ang katarungan. Sa buong bansa, sa buong mundo. Kaya nasa Equatorial New Guinea sa Africa ang Santo Papa. Marami na naman nagalit kasi sinabi niya, "A few tyrants ravage the earth." Sinasalaula daw ng ilang mga diktador ang buong mundo sapagkat doon po sa Guinea, may oil, pero iilan lang mayaman. Maraming dugyot, naghihikahos, kulang sa pagkain, kagaya sa bansa natin na ang yaman-yaman naman pala. Kinokontrol ng iilang tao. Sinusunod ko lang yung Santo Papa.
sa panawagan na hindi naaayon sa kalooban ng Diyos ang kalagayan ng ating bansa na walang katarungan. Maliban sa kontrolado pa nila ang ekonomiya at politika, ninanakaw pa. Yun ang pinaghihirapan ngayon ng ating bansa. May impeachment proceedings doon, may DPWH doon. Katarungan yan. Hindi makatarungan na dahil engineer ka lang sa DPWH, nanakawin mo na lahat yan. Magiging ghost project. Pananagutan mo kay Jesus na tinapay ng buhay. Wala kang karapatan na tanggapin siya sa komunyon kung nagsisimba ka. Dahil yung buhay mo, maski walang nakakaalam, taliwas sa kanyang sinabi na dapat magkaroon ng katarungan sa mundo. Pangalawa, nakatangian ng kaharian ng Diyos. Ito yung pinagdadasal po natin na mapasa amin ang kaharian mo. Ito yung sinasabi ko. Ang kaharian na yan ay shalom. At ang shalom, katarungan. Ang pangalawa dyan, kapayapaan. Wala ring kapayapaan kung walang katarungan. Kasi kung hindi na makatiis yung mga mahirap, mag-aalsa yan. Marami pong mamamatay. So sabi ni Martin Luther King, ano ang kapayapaan? Ay ituturing mo ang kapayapaan, tuturing mo na kapatid, kapwa mo tao. Hindi mo aapihin. Paglingkuran mo pa nga, sabi ng Panginoon. Yan yung kapayapaan. Sapagkat kung wala, sabi ni Martin Luther King, magturingan tayo na magkakapatid, kung hindi, malilipol tayo na mga hangal. We have to treat each other as brothers and sisters or we will perish together as fools. Para hindi na humaba, yung pangatlo na lang dahil pinapagalitan kami noon, yung mga pare, pinapagalitan ni Pope Francis kung susubra ng 15 minutes yung homily. Pangatlo, katangian, care for creation. Yan yung may mass for the care of creation na ngayon na ginawa si Pope Leo. Sinasalaula natin ang mundo. Yung mga Pilipino, number one na nakurap, number one pa rin sa ang daming plastic na itinatapon natin sa ilog, pumupunta doon sa Pacific Ocean. Number one tayo. Mas marami pa tayong plastic na tinatapon kaysa China at saka India. Pagkatapos, sasabihin natin, sumasampalataya kami sa Diyos na gumawa ng langit at lupa. Hindi pala iyo yun eh. Sa Diyos pala yun eh. Ba't sinisira mo? At sa pagsira mo, ninanakaw mo pa ang kinabukasan ng mga darating panglahi ng mga Pilipino. Wala ka ring karapatan. Kung sinisira mo ang kalikasan ng Diyos ang may gawa, wala ka ring karapatan na tanggapin si Jesus sa banal na Eucharistia na tinapay ng buhay. Kaya panalangin po natin ngayon na sana itong shalom mananatili sa ating puso. At kung ang shalom nananahan sa ating puso, ibunsod natin, ipaglaban natin ang katarungan. Palawakin natin ang kapayapaan. Pangalagaan natin si Inang Daigdig sapagkat tayo rin eh. Yung plastic, babalik sa iyo yan. Lalo na sa mga maralita. Mabuti yung nagtapon ng plastic na nasa mga mansyon. Pero aabutin din yan sila pag nagkataon. Sabi ng mga Meksikano, pag dumura ka sa langit, yung dura sa mukha mo rin babalik. Yung tinatapon natin na plastic at basura, maraming mahihirapan dahil sa ating kapabayaan. Kaya ipanalangin natin ngayon uli sa Ama namin. Mapasa amin ang kaharian mo. Ang ibig sabihin niyan, yung shalom ng kaharian mananahan sa ating puso. At pag nananahan sa puso natin ang shalom, ang ibig sabihin niyan, katarungan, kapayapaan, paglingap, pagkalinga sa kalikasan. Pagmamahal kay Inang Daigdig na hindi mo isasalaula, hindi mo puputulin lahat yung mga kahoy sa Sierra Madre. Hindi mo itatapon kung saan-saan yung basura mo. Hindi ka nagsusunog dyan, pupunta po yan, magiging climate change po yan. So yan po ang aking tungkulin bilang Felipe ngayon
pinag-aral ng simbahan para ipaliwanag po sa inyo kung ano ang ibig sabihin nitong ako, ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Tatanggapin natin siya sa banal na komunyon. Tiyakin natin sa pagtanggap natin, karapat-dapat tayo na yung shalom ng kaharian na pinahayag ni Jesus ay naghahari sa ating puso. At pag naghahari sa ating puso yan, yung buhay natin may katangian na makatarungan, mapayapa at iniingatan si Inang Daigdig. Panalangin ng sambayan ng Kristiyano. Mga kapatid, lumapit tayuan manalangin sa Diyos Ama na sa kabutihan ng kanyang puso, isinugo ang kanyang anak, ang tinapay ng buhay. Ang atin pong itutugon, Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang bayan ng Diyos na pinalalakas ng Eukaristiya, naway magkaisang mamuhay sa pananampalataya at pag-ibig. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa pagtanggap natin sa Eukaristiya ng may pagpapahalaga, naway palalimin natin ang pag-ibig sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Tayo naway hindi magkulang sa pagbabahagi ng mga biyaya sa mga nangangailangan at sa ganon ay makatulad tayo ni Kristo na nag-alay ng sarili. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga may karamdaman sa katawan at pag-iisip, naway palakasin ng kanilang pagtanggap sa katawan at dugo ni Kristo sa Eukaristiya. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Ang mga yumao, naway makabahagi sa ipinangakong piging sa langit ng Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Sa ilang sandali ng katahimikan, ipanalangin natin ang kagalingan at natatanging kahilingan ng ating mga Eucharistic advocates. Manalangin tayo sa Panginoon. Ama, turuan mo kami sa pamamagitan ng iyong anak. Manaming mapagmahal, patnubayan mo kami sa aming paglalakbay tungo sa iyong kaharian sa langit at tulungan mo kaming lumakad sa daan ng iyong anak na si Jesus na siyang tinapay ng buhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa'yo, buong puso kong inaalay sa'yo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang itong ating pag-aalay
ay maging kalugod-lugod sa Diyos ng mga makapangyarihan. Tagapinawa ng Panginoon ito ang paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Manaming lumikha sa paghain ng banal na pagpapalitan ng iyong mga kaloob at ng aming alay, kami pinapagsasalo mo sa iyong buhay na namumukod tangi at walang kapantay. Pagkaloob mong aming pakikinabang sa iyong pakikisamang aming maaasahan ay siya ring umiral sa aming pamumuhay sa araw-araw sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Taas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Manaming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang namin ang paghain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Naghaing walang humpay ang anak mong minamahal upang magkasalo-salo ang tanan sa piging ng iyong buhay. Hindi na mamamatay ang inihain sa krus. Ang sa krus pinako ay buhay lagi bilang handog. Kaya kasama ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 sana sa kaitaasan. Manaming banal, dapat kang purihin ng lahat ng nilikha sapagkat sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu, ang lahat ay binibigyan mo ng buhay at kabanalan. Walang sawa mong tinitipon ang iyong sambayanan upang mula sa pagsikat hanggang sa paglubog ng araw, maihandog ang malinis na alay upang sambahin ang iyong pangalan. Ama, sinasamo naming pakabanalin mo sa kapangyarihan ng banal na Espiritu ang mga alay na ito na aming inilalaan sa iyo. Ito nawa ay maging katawan at dugo ng iyong anak at aming Panginoong Jesucristo na nag-utos na ipagdiwang namin ang misteryong ito. Noong gabing pinagtaksilan siya ng isa sa kanyang mga alagad, kumuha si Jesus ng tinapay, pinasalamatan kanya Ama, hinati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nung natapos ang hapunan, kinuha niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis na aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito, panglagi ninyo akong maalaala. Pagbunyi natin ang misteryo na ating pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginuguniti namin ang kamatayan ng iyong anak na sa amin ay nagligtas. Gayon din ang kanyang muling pagkabuhay at pag-akyat sa kalangitan. Samantalang kanyang muling pagbabalik ay aming pinanabikan. Kaya bilang pasasalamat, nialay namin ngayon sa iyo ang buhay at banal na paghahaing ito. Tunghayan mo ang handog na ito ng iyong simbahan. Masdan mo ang iyong anak na nag-alay ng kanyang buhay upang kami ay ipakipagkasundo sa iyo. Luubin mong kaming magsasalo-salo sa kanyang katawan at dugo ay mapuspos ng Espiritu Santo, maging isang katawan at isang diwa kay Kristo. Kami nawa ay gawin niyang handog na habang panahong nakatalaga sa iyo.
Tulungan nawa niya kaming magkamit ng iyong pamana, kasama ng Ina ng Diyos, mahal na Birhing Maria, kasama ng mga apostol, mga martir, at lahat ng mga banal na inaasahan naming laging nakikiusap para sa aming kapakanan. Ama, ang handog na ito ng aming pakikipagkasundo sa iyo ay magbunga nawa ng kapayapaan at kaligtasan sa buong sandaigdigan. Patatagin mo sa pananampalataya at pag-ibig ang iyong simbahang naglalakbay sa lupa. Kasama ang iyong lingkod ni sa Papa Leon, aming obispo si Elias, lahat ng mga obispo at buong kaparian at ng iyong piniling sambayanan. Dinggin mo ang mga kahilingan ng iyong angkan na tinipon mo ngayon sa iyong mahal na harapan. Amang mawain, kukupin mo at pag-isahin ang lahat ng iyong mga anak sa bawat panig at sulok ng daigdig. Kaawaan mo at patuloyin sa iyong kaharian ang mga kapatid naming yumao at ang lahat ng lumisa na sa mundong ito na nagtataglay ng pagmamahal sa iyo. Kami ay maasang makararating sa iyong piling. Sama-samang magtatamasan ng iyong kaningningang walang maliw, sapagkat aming masisilayan ang iyong kagandahan sa iyong kaharian sa pamagitan ng aming Panginoong Jesucristo na siyang pinagdaraanan ng bawat kaloob mo sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng barangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagwilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ang tinapay ng buhay, pahayag natin ng lakas loob. Lihiling namin, Panginoon, na iadya mo kami sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Ligtas sa kasalanan. Tilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng muling pagbabalik ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyo mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya, tuwag ng aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng tanda ng shalom ni Kristo sa inyong mga kapatid.
Kapayapaan po sa inyong lahat, mga kapanalig. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na Amin. Agnus Dei, qui tonis, peccata mundi, dona nobis pacem, dona nobis pacem, dona nobis pacem. Ito, ang katawan at dugo ng ating Panginoong Kristo. Siya ang tinapay ng buhay na bumaba mula sa langit. Ang kumain ng tinapay na ito ay hindi mamamatay magpakailanman. Mapapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Naway ipagsanggal lang tayo ng katawan at dugo ni Kristo hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayoy naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalo ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Manaming mapagmahal, manatili kang kapiling ng iyong sambayanang Kristiyano na ngayon pinapaginabang mo sa iyong sariling buhay sapagkat ikaw ang tinapay ng buhay. Gawin mong kami mas pasulong na makahakbang mula sa dati naming pagkasalawahan patungo sa pagbabagong nagdudulot ng iyong shalom at kabutihan sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat na mapagmahal na Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang misa, dalhin ninyo ang kapayapaan at shalom ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magpasalamat kayo sa Panginoon na siyang lumikha ng lahat ng bagay dito sa mundo. Siya'y gumawa ng Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.